Ang Romanov ay ang huling maharlikang pamilya na namuno sa Russia sa loob ng mahigit 300 taon, 1613 to 1917. Ang kanilang kwento ay puno ng kapangyarihan, karangyaan, digmaan at trahedya. Una nga dito ay yung pag-angat ng dinastiya noong 1613. Nagsimula ang dinastiya ng mahalal si Michael I of Russia bilang Tsar. Sa paglipas ng mga siglo, lumawak ang imperyo ng Russia at naging isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Europa. Ang huling pinuno ay si Nicholas II, ang huling Tsar. Kasama niya ang kanyang asawa na si Alexandra Fedorovna at ang kanilang 5 anak, si Olga, Tatiana, Maria, Anastasia at Alexei. Si Alexei ang tagapagmana ng trono, ngunit may hemophilia, isang sakit kung saan mahirap tumigil ang pagdurugo. Grigory Rasputin, isang mistiko, ay naging malapit sa pamilya dahil pinaniniwalaang nakakatulong siya sa kalagayan ni Alexei. Dahil dito ay maraming tao ang naniwalang masyado siyang maimpluwensya sa pamahalaan, na lalong nagpababa sa tiwala ng publiko sa monarkiya. Nagkaroon ng revolusyon ng Russia 1917 dahil sa kahirapan pagkatalo sa digmaan at kaguluhan sa bansa, napilitang magbitiw si Nicholas II. Natapos ang mahigit 3 siglong pamumuno ng mga Romanov. At noong 1918 ang trahedya. Dinala ang buong pamilya sa Ipatiev House noong Hulyo 17, 1918. Pinatay sina Nicholas II, Alexandra, ang kanilang 5 anak at ilang kasamahan ng mga sundalong Bolshevik. Layunin nitong pigilan ang anumang pagtatangkang ibalik ang monarkiya. At ang misteryo ni Anastasia. Sa loob ng maraming dekada, kumalat ang balitang baka nakatakas si Grand Duchess Anastasia Nikolaevna of Russia. At maraming babae ngang nag-angkin na siya daw ay si Anastasia. Kaya naging paksa ito ng mga libro at pelikula. Ngunit noong dekada 1990 at 2000, pinatunayan ng DNA testing na namatay rin si Anastasia kasama ng kanyang pamilya. At ang kwentong ang Romanov ay nananatili isa sa pinakatanyag na trahedya sa kasaysayan. Hanggang ngayon marami pa ring aklat, dokumentaryo at pelikula ang tumatalakay sa kanilang buhay dahil sa pagsasama ng marangyang pamumuhay, politika at malungkot na wakas.